Hoy Bishi! Happy Friday! Habang nagluluto ako ng ulam, samahan niyo ako sa kwento mood. Chill lang, parang kapitbahay na nagkukwento habang nagluluto. Kwento, chismis, at konting mimis para mas masarap ang weekend vibes natin. Kanina, Bishi, habang naglalaba ako, parang teleserye yung nangyayari. Yung nangyari pala, yung labada ko, biglang umulan. Tapos, pinaulanan din ako ng mga kapitbahay kong chismosa. Tanong na, "Oy, saan ka pupunta mamaya?" Grabe, parang CCTV na may sariling update. Pero naisip ko, ang saya rin kasi parang may free entertainment. Hindi mo na kailangan ng Netflix. Minsan kasi kahit kapitbahay chika pa lang, blockbuster na. Speaking of entertainment, Bishi, nakita mo ba yung trending meme ngayong linggo? Yung parang simpleng picture lang pero grabe. Nag-viral agad. Nakakatuwa kasi itlog lang yan. Simple, pero pag nilagyan ng twist, instant trending. Ganun talaga sa social media. Minsan, hindi mo na kailangan ng bonggang production. Konting timing lang. Tapos, boom! Viral agad. Viral na. Dami kong mali, di ba? Pero okay lang yan. Eto, Beshi, alam mo ba yung kapitbahay kong mahilig mag-online selling? Grabe, kahit 10 PM na, naririnig mo pa yung boses niya sa live. Mine na po mga kasuki. Pero saludo ako sa kanya kasi hustle is life talaga. Parang kusina lang natin. Kahit hating gabi, basta may kailangang lutuin, go lang. Habang nagluluto sa kusina, na-realize ko ang buhay parang mantika. Minsan mainit, minsan malamig, minsan tumatalsik. Pero kapag sanay ka na, alam mo yung paano iwasan yung talsik at kung kailan mo dapat ibaba ang apoy. So, kung may problema man tayong hinaharap ngayong linggo, isipin nyo na lang na parang lutong bahay. Minsan sunog, minsan sakto. Pero sa dulo, laging may natutunan at may pagkain pa rin sa misa. Kanina, Bishi, habang nagtitimpla ako ng kape, biglang naalala ko yung childhood moments. Di ba dati, yung kape, hindi 3-in-1? Kailangan pa ng gatas, asukal, tapos minsan kulang pa sa timpla. Pero masarap pa rin kasi gawa ng nanay natin. Parang ngayon din, hindi perfect ang araw, pero basta may love at effort, nagiging masarap yung simpleng routine. Kaya kung stress ka ngayong linggo, inhale ka muna ng amoy kape, tapos exhale ng problema. Beshi, kanina habang naghuhugas ako ng pinggan, may naalala akong nakakatawa. Yung kapitbahay namin, todo selfie sa harap ng garden niya. Sabi ko sa sarili ko, grabe, parang social media influencer sa sariling backyard. Tapos, bigla ko naisip, parang cooking din tayo minsan. Kailangan ng tamang ingredients, timing, at konting creativity para maging masarap ang resulta. At minsan, kahit simpleng kusina lang, pwede kang maging kwela at aesthetic vibes. Speaking of social media, Bishi, nakita mo ba yung viral meme tungkol sa quarantine habits? Parang itlog sa kawali. Medyo overcooked, minsan medyo undercooked, minsan, pero nakakatuwa. Ganon din sa buhay. May times feeling mo sunog na. May times naman na kulang sa timpla. Pero sa huli, may magic pa rin sa maliit na detalye. Kaya habang nagluluto tayo,
pwede rin tayong mag-relate sa simple everyday moments. Tapos, ito pa, Bishi. May kapitbahay akong nag-order ng bagong gadget online. Grabe, excited siya. Parang bata sa candy store. At habang hinihintay niya, todo review siya sa Facebook. Parang cooking vlog na may komentary sa bawat step. Parang tayo rin sa kusina. Habang nagluluto, may kwento at reactions na nagaganap. Kaya minsan, kahit ordinary lang ang araw, may comedy at kwento pa rin na nangyayari sa paligid mo. Habang nagpipreto ako ng itlog, naisip ko, buhay talaga parang mantika sa kawali. Minsan mainit, minsan malamig, minsan tumatalsik. Pero kapag sanay ka na, alam mo kung paano iiwasan yung talsik at kung kailan bababaan ang apoy. Kung kailan babaan ang apoy. At syempre, kahit simpleng luto lang, may lesson na matutunan. Basta may love, effort, at konting kwento, masarap ang resulta at mas enjoyable. Bishi, habang hinihiwa ko ang sibuyas, naalala ko yung kapitbahay naming mahilig magtanim. Grabe, araw-araw may bago siyang kwento tungkol sa halaman niya. Parang cooking show pero gardening edition. At habang nagluluto tayo, alam mo, pwede rin nating i-applyan sa life kahit simpleng routine. Basta may passion, nagiging interesting at masaya. Speaking of kwento, besh, kanina may nakita akong viral meme tungkol sa trending celebrity scandal. Parang itlog sa kawali. Minsan overcook sa media, minsan undercook sa facts, pero nakakatawa pa rin. Beshi, habang abala pa rin ako sa kusina, naalala ko yung childhood ko na tuwing lunch lahat nagtatawanan sa kusina. Para ngayon, kahit solo lang ako sa kusina, may kwento at tawa pa rin habang nagluluto. At minsan, kailangan lang natin i-enjoy yung small moments kasi yun yung nagbibigay saya sa araw. Habang abala pa rin sa mga gawain, naisip ko, life tip for today. Parang seasoning lang ang problema. Huwag sobra-sobra, tapos huwag kulang din. Tama lang, para masarap sa dulo. At syempre, kahit simpleng ulam lang, may magic sa tamang timpla. At konting effort, parang araw-araw. Basta may tamang attitude, pwede maging enjoyable kahit ordinary ang araw. Tapos, ito pa, Bishi, yung kapitbahay naman, nag-live selling kanina, todo show sa Facebook. Parang cooking vlog rin, pero online shop edition. Nakakatawa kasi kahit maliit na bagay, pwede maging interesting at nakakaaliw. Parang tayo sa kusina, habang nagluluto, may kwento na nangyayari sa paligid. May tawa at minsan may konting drama, pero enjoyable. Bishi, patuloy lang tayo sa gawaing bahay. Habang hinahawakan ko yung chopping board, bigla kong naalala yung kapitbahay naming mahilig sa DIY craft. Parang workshop lang sa bahay niya. Pero todo kwento habang naglalagay ng pen at glitters. Alam mo, parang cooking din. Bawat step may story. Bawat ingredients may konting kwento. At kahit ordinary lang, pwede maging exciting. Speaking of kwento, besh, minsan sa buhay, kahit may konting drama o twist, basta may sense of humor, nagiging enjoyable. Ngayon, ito pa, may kapitbahay akong todo TikTok dance habang nagluluto. Grabe besh, nakakatawa.
pero inspiring. Parang tayo sa kusina, kahit simpleng ulam, may kwento, may tawa, may konting unexpected fun. Kaya minsan, simple moments lang, pero unforgettable. Naiisip ko, life is like cooking. Minsan may anghang, minsan medyo alat. Pero kapag may effort, love at konting chika sa bawat step, masarap at fulfilling. Bishi, habang abala ko sa kusina, biglang may tumunog na pinto. Yung kapitbahay namin may utang na kumain sa amin kanina. Todo kwento siya sa harap ng pinto. Grabe, parang reality show sa kusina. Bawat araw, may unexpected guest at kahit simple lang, nakakatuwa. Bishi, naalala mo yung times na sinubukan mong lutuin ang recipe na nakita mo sa TikTok? Parang ako kanina, over-salted yung tuna. Pero okay lang, besh. May kalamansi at love. Lalabas din yung tamang timpla. Sa buhay at luto, hindi laging perfect sa first try. Konting adjustments at magiging masarap. Eto pa, may kapitbahay din kami na mahilig mag-comment sa bawat cooking video sa FB. Parang cooking critics na live. Pero saludo ako kasi kahit nakakatawa at nakaka-stress, minsan nakita ko yung passion niya. Parang ating cooking journey. May kwento, may feedback, pero sa huli, mas enjoyable. Bishi, nakakatawa yung viral meme na expectation versus reality ng sinabawang tuna. Expectation, perfect aesthetic. Reality, medyo spelled pero nakakatuwa pa rin. Parang buhay, besh. Hindi laging perfecto, pero may humor at lesson. Habang naghugas ako ng pinggan, na-realize ko, life is like sinabawang tuna. Minsan may alat, minsan medyo bland, pero basta may love at patience, masarap sa dulo. At syempre, minsan kailangan lang magpatawa at enjoy ang kwento. Kasi kahit ordinaryo lang, may magic sa bawat hakbang.